So, ito yung leg ko. For now, titigan nyo na. Susunod yan, meron akong hiwa dito. Alis ko rin yung aking nail polish. Yung aking fancy nail polish. Bawal po yun sa operation. Kung nakikita nyo. Ating gagamitin ang ating Osmo for the first time. Hi everyone, this is April and welcome to my channel! So, kumusta? Andito ako ngayon para chichika sa inyo kasi nga tomorrow na yung aking surgery. Nakapagputo sa ilong ko. Tomorrow na yung aking surgery, tapos today, gabi na. Tomorrow na 11 a.m. August 28 dito sa Amerika, August 28, 2024. Diyan naman sa Pilipinas is August 29, 2024. Around 11 a.m. Kailangan nandun na ako sa hospital. Tapos, yung operation ko talaga is 2 p.m. So, I'm just here sharing to you before ang aking surgery. Baka mamaya hindi nyo na ako makilala. Charot! Hindi, kasi sa next na video ko na makikita nyo is meron akong guhit dito. Kasi ito yung thyroid ko nasa left side. Malaki siya sa ilalim. So, partially thyroidectomy yung gagawin sa akin. So, ngayon, naligo na ako. Nag-shampoo pa rin ako kasi nga sabi ng nurse, huwag na mag-shampoo. Tsaka naman di maka-shampoo yung lagkit-lagkit ng buhok mo pag maligo. So, nag-shampoo lang ako. Tapos, nagbabadla ako sa Epsom salt tsaka sa Epsom na gel sa tub. Ganon. Para malinis. Kasi ang dami kong errands ginawa ngayong araw. As in, ginawa ko lahat. Naglaba, nag-garden. Ang hindi ko lang ginawa is magtiklop kasi yan ang weakness ko. Hindi ako nagtiklop pero gabundok na yung aking titiklopin. But anyway, okay lang yun. Ang ating topic ngayon is before ako ooperahan ng aking thyroid. So kung ikaw ay same sa akin ang situation, ang case ko po is nasa hypothyroidism. Dalawang uri po ang thyroid na merong hyperthyroidism and hypothyroidism. Yung hyper is sobra yung kanyang hormone. sobra yung kanyang hormones. Yung mabilis siya nagpapawis, ganon. Overactive siya. Yung sa case ko naman is hypothyroidism is low active. Bihirang magpawis at saka nag-gain ng weight. Actually, nag-gain talaga ako ng weight kasi before nasa 48 kilos lang ako, ngayon nasa 58 kilos na ako. O, di ba? 10 kilo yung nadagdag. Okay lang yan. Tumatanda rin naman tayo eh. So, ayun. Yung aking thyroid, dalawang gland yan siya dito, yung parang butterfly. So, left side lang yung meron. So, ito. Ayan, kung lulunok ako, ayan, nakikita siya. Tapos, nag-change yung boses ko. Yung parang nag-horsey. Horsey? Basta something ganun yung boses ko. Umiiba siya. Yung parang pailalim yung boses ko. Ganun. So, tapos malamigin ako. Yung konting lang, nilalamig na ako. Ganyan. And, eto. Kung nakikita nyo yung buhok sa suklay, yan. Yan ang mga senyales na ikaw ay may thyroid na pupunta lahat sa suklay ang iyong buhok. Yan. So, sobrang kapal lang aking buhok dati, tapos ngayon mas manipis na siya. Gamit ako ng filter para maganda tingnan. Kasi super dry talaga. Tsaka nagda-dry talaga ng skin. Pag hypothyroidism, nagda-dry yung skin mo, yung hindi ka agad nakakatulog. Ang oras ngayon is 11:35 na. So, hindi pa rin ako naantok. Kaya nag-vlog na lang ako. And then, yun. Basta ang preparation ko
ng aking surgery tomorrow. My first time surgery. Si Dr. Daniel Benito ang aking doktor. Siya mag-oopera sa akin. At before ako, dito sa Amerika, before ako nag-undergo ng surgery is, sa Pilipinas pa lang, before ako pumunta dito, na-diagnose na ako ng type hypo. So, nag-undergo na ako ng medication. Yung pag-open pala yung window ko, kita ako sa labas. Then, after, dumating na ako dito. So, nag-continue ako ng medication every 3 months yung aking check-up. And then, pinabiopsy ako kasi nga, hindi naman siya cancerous. Yun nga lang, lumalaki siya. Meron siyang laman na may halong water, something ganon. Tapos, pag hindi ako nagtitake ng medicine, yung levothyroxine, dati nasa 25 milligram. Tapos, nag-increase ako ng 50. Inobserbahan ako ng ilang months. Tas binababaan ulit. Pero talagang nasa 50 talaga yung aking level na pag-inom. Kasi nga, madali akong mapagod. Parang pagod na pagod ako. Yung parang gusto kong gawin lahat ng gawaing bahay. Mag-vacuum, mag-mop, maglinis, magpunas-punas, maglaba, maghugas ng plato, magluto, anything. Mag-garden pa sa labas. Kayang-kaya kong gawin yan in one day. Kaso lang, nagsusurrender yung katawan. Parang, napagod akong bigla. Ganun. Yung mga ganong effect ako. Tapos kapag nag-shutdown yung katawan ko, matutulog ako. Ganon. Parang ang bigat talaga ikilos. Ganon. Matutulog ako mga 2 hours. Ganyan yung nangyayari sa akin. Palpitation, numbing ng kamay, tapos nagpupulikat yung legs ko, yung mga ganon, yung parang hindi ka pa naman lola, pero bata pa naman yung edad ko, yung mga nasa age pa ako, mga 35, napansin ko na yung mga ganong, yung dito, ito, yung muscle dito, itong muscle dito, as in, sobrang yung masakit na siya. Pero nagiinom na ako ng calcium kasi pag hypothyroidism, affected. Naapektuhan kasi yung tawag ito, yan kasi ang nagbabalance ng katawan mo, energy ba, kumbaga, yun. Naapektuhan ang metabolism mo, naapektuhan yung kagaya kay Chris Aquino, pero mas malalain sa kanya, autoimmune disorder, mga ganun. Napakamahalagang papel ng thyroid sa ating katawan kasi yan nagbibigay ng energy sa ating katawan. Balance. So, ayun. Ang in-advise nga pala sa akin ng doktor before ang surgery, nag-undergo ko ng blood works, tapos ng pre-op test before ang surgery. Tinarak nila yung aking heartbeat, tinanong kung meron ba akong mga allergies or something, and histories and something. So yun, ang history ko is galing sa mother side na thyroid. Yung lola ko may thyroid, yung mama ko may goiter. Goiter na siya ngayon kasi malaki na. Tapos yung tita ko rin, kapatid ng mama ko, ate niya, is naoperahan din ng goiter yung sa kanya kasi malaki na. Ayun. So, feel bad kasi nga napunta sa akin sa dami namin magkapatid. Ako pa talaga. Bagay kasi, in my background, nag-OFW ako, puro mabibigat yung trabaho ko. As in, yung parang kargador yung life ko. Yung babae ang katawan, panlalaki yung trabaho, yung ganun ba. So, ngayon lang naging maginhawa na ng kaunti. Fasting na ako. 1 day fasting lang naman. Overnight fasting, ganun. Tapos, outpatients. So, tingnan natin. Gagawa ko ulit ng vlog after nitong vlog na to. After ng video na to. Yung after na yung surgery ko. Kasi hindi ko naman alam kung paano ang surgery dito sa Amerika. Pero, I will keep you in touch. Ito na yung aking leeg. Kaya hindi ako masyadong nagwa-vlog kasi nga, I'm preparing for my surgery. Ganun. So, ito yung
leg ko. For now, titigan nyo na. Oh my gosh. Susunod yan, meron akong hiwa dito. I don't want to have surgery, pero required kasi lumalaki siya. Hindi siya, benign siya, yung hindi siya cancerous, pero bakit kasi lumalaki siya? Ganon. So, yun. O siguro kasi active akong mag-arsa-arsa ng mabibigat or ano ba. I don't know. But yun. For goodness, why not? Diba? So, yun. I hope na nalandagan kayo. May nasabi akong maganda dito sa vlog na to. Wala naman akong preparation. Kasi ang sabi lang sa akin ng nurse, after niya ako in-interview paano ako nag-log in sa online account. Kasi dito, online account, call appointments, per appointments, ganun. Sineta muna 2 weeks before ang surgery. Na-interview na ako for anesthesia testing, yung may blood works, yung chinek yung vitals ko, yung heartbeat ko, yung mga ganun. Tapos yung online chart ko ng hospital, sino yung mga yung members of family, yung mga ganun. Personal record ko, ganun. Tapos, ang advice, hindi pwede maligo ng may shampoo, may mga lotion, may mga skincare, mga lipstick. Tapos, during operation, wala yan lahat. Walang lotion, walang makeup, ganun, walang accessories, as in bare skin. Ganon. Tapos yung skin ko is super dry kapag hindi ako naglagay ng mga skincare. Kaya magasto ako sa mga skincare kasi nga my skin is super duper dry. So kung ikaw ay hypothyroidism, absolutely your skin is dry. Kailangan mo ng hyaluronic acid to moisturize your skin. Yeah. Wala naman akong dadalahing gamit kasi nga lang yung suotin ko daw yung maluwang na comfortable na damit. So, pwede akong mag-dress na duster. Pwede rin akong mag-sweatshirt tsaka jogging pants. Kasi papabihisin lang naman din ako doon ng lab gown, gano'n. And then, after outpatient ako, maaga kaming pupunta, tinawagan na yung husband ko kanina na early kami tomorrow, like 1 hour before yung aking 2 p.m. yung aking surgery, pero 11 a.m. kami kailangan na sa hospital na. Kasi marami pang achichibureche, prep pa nila ako and anything, ganun. Sana makayanan ng katawan ko kasi nga fasting, hindi kakain. Pag hindi kakain, makuyapan ko. Yeah, yun pala yun nung kabataan ko, nahihimatay ako kasi nga, yun pala yun, low iron ako. Super dry na yung skin ko ngayon, as in lahat, from head to toe. Maganda lang kami filter yung camera. Salamat sa filter. Ano pa ba makalimutan ko? Hindi ako magdadala ng gamit. Kasi nga, outpatient ako, siguro mga 4 hours. 1 hour, 2 hours, tapos na ako, uwi na kami agad. So, yung husband ko ang magdadrive sa akin. Actually, 1 hour drive, papunta doon. Sa Stuart yung doctor ko. Outpatient na hospital. So, travel kami 10 a.m. Papunta doon, 11 a.m. kami darating. Prep nila ako, 1:30. Ready na ako, nasa operating room na ako. 2 o'clock. Gaganyanin na ako. Tapos ng 2 o'clock, ewan ko, si Lord nang bahala. Si Lord nang bahala, yun na yun. And, update ko na lang kayo tomorrow. Nga pala, inalis ko rin yung aking nail polish. Yung aking fancy nail polish. Bawal ko yun sa operation. Yeah, tapos yung mga lashes, extension, pero itong microblading ko na kilay, hindi na yun maalis talaga. So, okay lang yan siya. Para plakado pa rin ang ating kilay. So, no makeup, no skincare, no lotion, nothing. No jewelry, not anything. So, just like that. So, ito yung aking face, yung aking buhok. Shiny pa rin siya kahit walang shampoo. Kahit walang conditioner. So, ito yung aking leeg. Ayan. So, that's all, guys.
Grabe yung buhok ko, kung nakikita nyo. Hindi lang ito, araw-araw ganyan. Tapos everyday kang may makikita dyan sa gilid-gilid ng mga buhok ko yan lahat. So anyways guys, that's all. And kinakabahan ako. Nag-prepare na rin ako ng mga protein na food ko, mga fruits, ganun, and everything. Quaker oats, yung madaling yung malambot para hindi ako mahirapan na kumain. Diba? Prepared. And I pray na it will be okay. So yun lang guys. And I hope you like and subscribe my YouTube channel at comment naman kayo guys. Yun, comment lang naman kayo. Mag-anak ba kayo na merong ganitong history? Ano kayo sa family nyo? Or ikaw, meron ka rin thyroid? Kasi actually, dumarating yan siya sa age ng mga 30s eh. Nagkakaroon ka na ng mga signs ng thyroid. Lalo na yung nag-lose ka ng hair, isa rin yun. So kaya, pa-check up na kayo ng doktor nyo. So that's all guys, and bye for now. I pray for the best. I pray for God. I'll be fine. I'll be fine. Bye.